Pagpasok ni Celine sa loob ng kusina ay nadatnan niya roon si Baron na nakaupo sa silya sa harapan ng dining table. "Morning," bati niya rito. Dumiretso na siya paglalakad papunta sa may sink. Kinuha niya ang nakasabit na apron at agad niya iyong sinuot. Nagulat na lang si Celine nang biglang nasa tabi na niya si Baron. Lalo siyang nagulat nang kuhanin nito ang isang ekstrang apron at isinuot din ito iyon. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya sa mukha nito. "Anong ginagawa mo?" tanong niya rito. Palipat-lipat ang tingin niya sa mukha nito at sa suot nitong apron. Nalaglag na naman ang puso niya na makita niya ang pagsilay ng ngiti sa labi nito. "Teach me to cook," sabi nito. "Ha?" Tanging nasabi na lang niya. "Turuan mo ako magluto." Ulit na wika nito na tinagalog lang naman. "Bakit?" "Ayoko ng madaming tanong. Basta, gusto ko lang matutong magluto." Wika nito. Bago nito buksan ang fridge. Bumuntong hininga muna siya bago siya nagsalita. "Ano ba ang gusto mong lutuin natin?" tanong niya rito habang sumisilip din siya sa loob ng fridge. Napaatras bahagya si Celine nang lumingon si Baron sa kanya. "Ano ba ang paborito mo?" Sa halip na tanong nito sa kanya. Nagtataka man ay sinagot niya ng maayos ang tanong nito. "Tinola." Baron nodded and at the same time smiled. "Okay, turuan mo ako kung paano magluto ng tinola," sabi nito. Napamaang na lamang si Celine sa kinatatayuan habang nakatitig lang siya sa gwapong mukha ni Baron. Akala niya ay wala nang mas kikiligan pang nangyari sa pagitan nila ni Baron nung dumalo sila sa wedding anniversary ng parents ng binata noong nakaraang gabi. Iyong mga salitang sinabi nito sa kanya noong gabing iyon, hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa kanyang isipan ang mga salitang binitawan nito na nagpalobo ng husto sa kanyang puso ng sobra-sobra. "Ayokong nakikipagsayaw ka sa iba. Ayokong may ibang lalaking humahawak sa bewang mo. Ayokong may ibang lalaking nagpapatawa sa'yo. Because you mine. Only mine." Naalala niyang sabi nito. Sino ba namang babae ang hindi kikiligin kung ganoong magsalita ang lalaking mahal mo? Para kasi itong nagsiselos na may halong possessiveness habang binibitawan nito ang mga katagang iyon. Hindi na nga masukat ni Celine ng tape measure iyong sayang ipinadarama ni Baron sa kanya. Hindi na malaya ni Celine na may ngiti na palang sumusungaw sa labi niya. What was that smile for? Napakurap-kurap si Celine nang makita niya ang nakangiting mukha ni Baron habang nakatingin ito sa kanya. Napakagatlabi din siya. Napalunok siya nang makita niyang nakatingin ito sa kanyang labi. Lalo siyang napakagatlabi nang mapansin niya ang pagtaas baba ng Adam's apple nito. "Are you teasing me?" Wika nito na nakatitig sa kanyang labi. "Hindi ah. Luto na nga tayo para makapasok ka na sa trabaho at makapag-grocery na ako." Iniwas na niya ang tingin rito. Ayaw kasi niyang makita nito ang namumulang pisngi niya. Ayaw din niyang makita ang gwapong mukha nito. Baka matukso siyang halikan nito sa labi. Ipinokus na lang ni Celine ang atensyon sa loob ng fridge. Kailangan niyang mag-focus roon. Baka kasi kainin siya ng tukso at may gawin pa siya rito magugustuhan niya. Napakislot si Celine sa kinatatayuan nang maramdaman niya sa kanyang likuran ang matipunong katawan ni Baron. Nagsitayuan din ang lahat ng balahibo niya sa katawan nang maramdaman niya ang mainit na hininga nito na humahaplos sa kanyang batok na magsalita ito. Basta na lang kasi niya ipinusod pataas ang mahabang buhok nang magising siya. "Ano bang hinahanap mo dyan sa loob ng fridge?" Wika ni Baron. Tumikhim muna si Celine para maalis iyong bara sa kanyang lalamunan. "Hinahanap ko yung manok na lulutuin natin para makapag-umpisa na tayo sa pagluluto," sagot niya na hindi ito nililingon. Nanatili pa rin ang tingin nito sa loob ng fridge. "Let me." Napapikit siya nang muling humaplos ang mainit na hininga nito sa batok niya nang muli na naman itong magsalita. Aalis na sana siya sa harapan ng fridge para bigyan ito ng daan nang mapahinto siya nang maramdaman niya ang magkabilang braso nito sa kanyang katawan. Sa posisyon nilang iyon ay parang nakayakap si Baron sa kanya patalikod. Ramdam na ramdam ni Celine ang malakas na pintig ng puso ni Baron na sumasabay din sa malakas na pintig ng puso niya habang nakadikit ang katawan nito sa likod niya.
Kinuha ni Baron ang mga sangkap na kakailanganin nila sa pagluluto ng tinola. Nang makuha nito lahat ng iyon sa loob ng fridge, ay umalis na ito sa kanyang likod. Nagtataka si Celine kung bakit hingal na hingal siya na para ba siyang hinahabol ng 10 aso at doon lang nalaman ni Celine kung bakit siya hinihingal. Pigil pala niya ang hininga habang magkadikit ang mga katawan nila ng binata. "You're done?" Masayang wika ni Celine nang sa wakas ay tapos na sila sa pagluluto. Hindi pala nang matapos si Baron sa pagluluto nito. Si Baron naman kasi talaga ang nagluto. Ito ang naghiwa ng manok ng sibuyas. Lahat ng kakailanganin nito sa pagluluto. Ito din ang nagtimpla. Bali ang naging contribution niya roon ay sabihin rito ang dapat at hindi dapat ito gawin sa pagluluto. At higit sa lahat, ang pagbasda ng bawat kilos nito habang nagluluto. Hindi kasi pinayagan ni Baron na tulungan ito. Nais daw nitong matuto sa sarili nitong sikap. Basta sabihin lang daw niya rito kung ano ang mga dapat itong gawin. Tumayo si Celine mula sa pagkakaupo niya sa silya at lumapit kay Baron nang makita niya ang butil ng pawis na gumitla sa noo nito. Umangat ang kamay niya papunta sa noo nito at marahan niyang pinunasan ng pawis nito roon. Nakita niya ang paglamlam ng mata nito habang nakatitig ito sa kanyang mukha. Ngumiti siya. "Tikman natin kung masarap ba yung niluto mo," aniya nang matapos niyang punasan ang pawis sa noo nito. Hinawakan niya sa braso si Baron at ipinaupo niya ito sa silya sa harap ng dining table. Agad naman itong tumalima. Pagkaupo ng binata ay agad nitong tinanggal ang suot nitong apron at ipinatong nito iyon sa silyang katabi nito. Siya naman ay inabala niya ang sarili sa paghahanda at pag-aayos ng mesa. Nang matapos siya ay umupo na rin siya sa tapat nito. Akmang kukunin niya ang bowl na naglalaman ng nilutong tinola ni Baron nang unahan siya nito. "Let me," ani ni Baron at nilagyan nito ang kanyang mangkok. Pagkatapos niyang magpasalamat ay agad niya iyong tinikman. Excited na kasi siyang tikman ang luto nito. Excited na siyang tikman ang luto ng kanyang mahal. Sunod-sunod nga ang pagsubo niya roon. Maya-maya ay nag-angat siya ng tingin nang marinig niya ang pagtikim nito. "What?" Anito nang magtama ang paningin nila. Gusto niyang magtaas ng kilay nang makita niya ang mukha nito na para bang kinakabahan. Wala kasi sa personalidad ng binata ang makaramdam ng kaba. Punong-puno kasi ito ng kumpiyansa sa sarili at tulad ng nararamdaman niya para rito. Nasisiguro niyang wala itong kaba sa katawan. Pero ano itong nakikita niya sa mukha ng binata? Bakit nakikita niya sa mukha nito ang kaba habang hinihintay ang hatol niya sa luto nito? Mukha namang napansin nito ang pagtitig niya rito dahil umayos din ito ng upo. "Anong lasa?" tanong ni Baron. Lasang sinigang," sabi niya na hindi inaalis ang tingin rito. Lihim siyang napangiti nang makita niya ang pagbagsak ng balikat nito na tila ito isang talunan. Narinig din niya ang mahinang pagmumura nito. Akmang ilalayo nito sa kanya ang mangkok nang pigilan niya ito sa paghawak sa kamay nito. "Hey, I'm just kidding," sabi niya na nakangiti. "It tasted good," dagdag niya. Halatang hindi ito naniniwala sa sinabi niya, kaya itinaas niya ang isang kamay. "Swear," at para mas lalong naniwala ito na nagsasabi niya ng totoo, ay kinuha niya ang kanyang kutsara at nilagyan niya iyon ng sabaw ng tinola at inumang niya iyon rito. "Tikman mo yung luto mo para maniwala kang masarap," nakangiting sabi niya. Hindi naman niya kailangang ulitin ang sinabi niya dahil agad na tumalima ang binata. "You're right, it tasted good." Habang sinasabi nito iyon, ay nakatingin naman ang binata sa labi nito. Yumuko lamang si Celine para itago ang ngiting sumusungaw sa kanyang labi dahil sa sobrang kilig na nararamdaman. Ginugol ni Celine ang buong maghapon sa pagguhit sa kanyang sketchpad. Wala naman kasi siyang ibang gagawin. Tapos na kasi siya sa lahat ng gawain niya sa kondo ni Baron. Kaya iyon, nasa sala siya habang gumuguhit. Yay! Tapos na! Parang batang wika niya nang sa wakas ay tapos na siya sa ginuguhit. Inalayo niya iyon sa katinitigan ng mabuti. Sumilay ang napakagandang ngiti sa labi niya nang pasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng ginuhit niya. Kuhang-kuha niya ang feature ng mukha ni Baron, pati ang ekspresyon nito.
Hinaplos niya ang mukha ni Baron sa kanyang sketchpad. Iniisip na lang niyang mukha talaga iyon ng binata. Sumunod naman na hinaplos niya ang labi nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang maalala niya ang pagdampi ng labi nito sa labi niya. Ganun ba talaga kapag nagmamahal ka? Malapit lang ang presensya ng taong mahal mo ay halos magwala na ang puso mo. Maisip mo lang ang taong mahal mo ay bigla na lang titibok ng mabilis ang puso mo. Ganun na ganun kasi ang nararamdaman ni Celine para kay Baron. Well, hindi na siya magtataka dahil mahal talaga niya si Baron. Mahal niya ito at handa siyang gawin, mapasaya lang ito. Humugot ng malalim na hininga si Celine nang maalalang malapit na pala ang pag-alis niya sa kondo ng binata. Malapit na kasing matapos ang paninilbihan niya kay Baron. She made a quick decision. Bago siya tuluyang umalis, ay sasabihin niya sa binata ang nararamdaman niya para rito. Sasabihin niyang mahal niya ito. Wala na siyang pakialam kahit siya ang unang magtatapat. Basta ang importante, masabi niya kay Baron na mahal niya ito. Nais din niyang walang pagsisihan sa huli at handa rin siyang tanggapin ang lahat ng konsekwensiya na mangyayari pagkatapos niyon. Maya-maya ay napatingin si Celine sa pintuan nang marinig niya ang tunog ng doorbell. Agad niyang ibinaba sa mesa ang hawak na sketchpad at patakbong tinungo ang pintuan para pagbuksan si Baron. Pero sa palulumo niya ay hindi si Baron ang napagbuksan niya. "Where's Baron?" Mataray na bungad sa kanya ng isang babae. Kung hindi nagkakamali si Celine, ay ito yung babaeng parang linta kung makalapit kay Baron noong wedding anniversary na magulang ni Baron. Ito yung babaeng pinagselosa niya noong gabing iyon. "Who are you?" Tanong din niya sa halip na sagutin ang tanong nito. She also crossed her arms at her chest. "I'm Elise," sabi nito sa pangalan nito. "And you must be Baron's maid?" Wika ni Elise bago siya nito pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. She saw disgust in her eyes. Kinontrol mabuti ni Celine ang sarili. Mahirap na baka ma-uppercut pa niya ang mataray na babae na to. "I'm not his maid. I'm Baron's girlfriend." Pagpapakilala niya. Naiinis kasi siya sa pagmumukha nito. Hindi rin niya nagustuhan iyong disgusto na bumabalatay sa mukha nito pagkatapos siya nitong pasadahan. Tumaas ang isang kilay nito, saka ito ngumiti na nakakainsulto. "You live with him? Problem with that?" Mataray din na wika niya. Tinaasan pa niya ito ng isang kilay. Lumalabas minsan ang pagkamaldita ni Celine kapag may nagtitrigger sa kanya. Tumaas ang sulok ng labi ni Elise. "War," wika nito bago ito umalis sa harapan niya. Uminit ang bumbunan niya sa narinig na sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang tatawagin siya nito ng ganoon. Napatili si Celine sa sobrang inis nang isenarado nito ang pintuan. Kapag nagkita silang muli ng babaeng iyon, papapangiti niya mukha nito. Bumalik na si Celine sa sala. Pabagsak siyang umupo sa may couch at dinampot niya ang sketchpad. Doon na lang niya ibinuhos ang inis na nararamdaman para sa pangit na babaeng iyon. Ilang minuto din siyang gumuguhit nang tumunog ang message alert tone ng cellphone niya. Kinuha niya iyon mula sa pagkakalapag sa mesa at binasa ang laman ng mensahe. Sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang labi nang mabasa ang mensahe at malaman kung sino ang nagpadala niyon sa kanya. "Malapit na ako." Pagkatapos itipa ni Celine ang mensahe na iyon sa kanyang cellphone, ay agad niyang ipinadala iyon kay Baron. Nag-text naman kasi ito sa kanya. Tinatanong kung nasa na siya. Si Baron ang nag-text sa kanya kanina. Pinapupunta siya nito sa opisina nito. Tinanong niya ito kung bakit, pero ang tanging sagot ni Baron sa kanya ay pumunta na lang siya at huwag siyang magtanong ng magtanong. At dahil gusto naman niyang makita si Baron sa sandaling iyon, ay hindi na siya nagtanong pa. Sinabi na lang niya na pupunta siya at dahil malapit na ring magtanghalian nang mag-text si Baron sa kanya, ay napagdesisyon niyang ipagluto ito ng lunch at dalhin iyon sa opisina nito. Huminga ng malalim si Celine nang nasa tapat na siya ng YB Jewelry. Tiningnan din niya ang hawak na paper bag bago siya pumasok sa loob. Nginitian lang ni Celine ang mga empleyadong bumabati sa kanya. Dumiretso na siya kung saan makikita ang opisina ni Baron. Nilibot ni Celine ang tingin upang hanapin ang sekretarya ni Baron pero hindi niya ito makita. Kaya napagpasyahan niyang pumasok sa loob ng opisina ng binata.
Pero pagbukas niya ng pintuan ay hindi niya inaasahan ang makikita ng kanyang mga mata. "Oh, sorry," sabi niya sabay talikod upang hindi niya makita ang ginagawa ng dalawa. Hindi naman siya masokista para panoorin kung ano ang ginagawa ng dalawa. Nakita kasi ni Celine si Baron na nakaupo sa swivel chair nito, samantalang may nakakandong naman na babae rito, si Elise, ang babaeng naghahanap kanina kay Baron at ang babaeng tumawag sa kanya ng maid. Sa sandaling iyon ay parang may kumirot sa kanyang dibdib sa eksenang nadatnan. Hindi tuloy napigilan ni Celine na mapahawak sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na eksenang madadatnan sa opisina ng binata. Tulad na lang ng hindi niya inaasahang maramdaman iyong sakit ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, ngayon lang naramdaman ni Celine ang ganoon sa kanyang puso. "Celine!" Narinig niyang sambit ni Baron sa pangalan niya. Huminga muna ng malalim si Celine bago siya humarap sa mga ito. Umalis na mula sa pagkakakandong si Elise kay Baron. Nakatayo na ito sa gilid ni Baron, samantalang ang binata naman ay nanatiling nakaupo sa swivel chair nito. "Sir Baron," sambit ni Celine sa pangalan ng binata. Pagkatapos niyon ay napakagat siya sa kanyang ibabang labi. Hindi sumagot si Baron. Sa halip ay matiim lang itong nakatitig sa kanya na para bang binabasa nito kung ano ang laman ng isip niya. At nang hindi niya matagalan ng titig nito, ay umiwas siya ng tingin at napatuon naman ang tingin niya kay Elise na ngayon ay nakangisi sa kanya. Sa sandaling iyon ay uminit ang ulo ni Celine dahil sa ngisi at tinging ipinukol sa kanya ng babae na tila ba ipinapahiwatig ng ngisi at titig nito sa kanya na hindi siya girlfriend. Tinaasan lang ni Celine ng tingin ng babae at muling sumalyap kay Baron. "Bakit mo pala ako pinapunta rito, Sir Baron?" tanong ni Celine. Hindi sumagot si Baron sa tanong niya. Sa halip ay bumaba ang tingin nito sa paper bag na hawak. "What's that?" tanong ng binata habang nakatingin sa hawak niya. Tiningnan naman ni Celine ang hawak na paper bag na naglalaman ng niluto niya para sa binata. Akmang magsasalita siya para sagutin si Baron nang unahan siyang magsalita ni Elise. "Oh, your maid brought your lunch, Baron," sabi ni Elise. Binigyang diin nito ang salitang maid sa kanya. Nag-init na naman ang ulo niya. Konting-konti na lang, tatamaan na ito sa kanya. Baka kapag hindi siya makapagtimpi, lumipad ang hawak niyang paper bag patungo sa mukha nito. "How sweet of you," dagdag na wika ni Elise sa kanya na tila ba iniinis siya. Nang mag-angat naman ang tingin si Baron sa kanya, ay lumambot ang ekspresyon ng mga mata nito. "It's that for me?" tanong ni Baron. Tumikim siya bago sumagot. "Yes, Sir Baron. This is for you," sabi niya. Her heart skipped a bit when Baron smiled at her sweetly. He stood up and started to walk. Huminto ito na nasa harapan niya na ito. "Thanks, Celine," nakangiting wika ni Baron sa kanya. Tila naglaho ang sakit na nararamdaman ng puso niya kanina sa eksenang nakita. Iyong inis din na nararamdaman niya para kay Elise ay biglang naglaho na parang bula. Sa sandaling iyon, ang tanging nararamdaman ni Celine ay ang pagmamahal para sa binata. At sa sandaling ding iyon ay tanging si Baron lang ang nakikita ng mata niya. Tila ganun din ang binata sa kanya. Parang tumigil ang ikot ng oras para sa kanila ni Baron habang magkatitigan silang dalawa. Ngumiti ng pagkatamis-tamis si Celine. "You're welcome, Sir Baron," sabi niya rito. Nakapaskil pa rin ang matamis na ngiti sa kanyang labi nang sumulyap siya kay Elise na ngayon inaniningkit ang mata habang nakatitig sa kanya. Lalo pa niyang tinamisan ng pagkakangiti rito para naman at least makabawi siya sa pang-iinis ito sa kanya. Pero alam ni Celine na hindi basta-basta magpapatalo si Elise dahil may ngising nakasungaw sa labi nito. "A piece of advice for you, girl." Inalis ni Celine ang atensyon sa hawak na cellphone at sumulyap kay bruha, Elise, nang marinig niya ang sinabi nito. Kumunot ang noo niya nang makita ang ngising nakapaskil sa labi nito. Nahihinuhan ni Celine na hindi maganda ang lalabas sa bibig nito at mukhang tama si Celine sa sampantahan niya. "Don't assume too much because it hurts." Nakangising wika nito. Sabay sandal ng katawan nito sa couch
sa loob ng opisina ni Baron. Pinagkrus pa nito ang mga braso sa harap ng dibdib nito. Baka sa sobrang pag-aassume mo, umuwi ka na lang sa inyo na umiiyak. Dagdag na wika nito na sinabayan pa nito ng isang iling. Sa sinabi ni Elise ay naningkit ang mga mata nito. Hindi na lang pinansin ni Celine iyon, sa halip ay ibinalit na lamang niya ang atensyon sa kanyang cellphone. Gayunman, patuloy pa rin si Elise sa pagsasalita. Hindi kagaya mo ang sineseryoso ni Baron, and believe me for that. Tila siguradong wika nito. Muli siyang sinulyapan ng babae. Nagdekwatro si Elise habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Wanna bet? Nakangising wika nito. Sasagot sana si Celine nang mapahinto siya nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina ni Baron. At iniluwa niyo ng binata, at mula sa gilid ng kanyang mata ay nakita niya si Elise na tumayo sa kinauupuan nito at lumapit sa binata. Naningkit ang mata niya nang biglang hinalikan ni Elise si Baron sa labi nito. Mabilis na halik lang iyon, at sa sandaling iyon ay pigil na pigil si Celine na lapitan si Elise at ingudngod ang mukha nito sa sahig. I have to go, Baron. Malambing na wika ni Elise sa binata. Pagkatapos ay sumulyap ito sa kanya na nakangisi. It's nice to meet you, Celine. Plastic na wika nito sa kanya bago ito tuluyang lumabas ng opisina ni Baron. Nang mawala sa paningin ni Celine ang babae, ay tumayo siya mula sa pagkakaupo niya sa sofa. Humakbang naman si Baron palapit sa kanya, at habang palapit ito ay lalong nagsalubong ang mga kilay ni Celine nang makita ang bakas na lipstick na naiwan sa labi ni Baron nang halikan ito ng haliparot na iyon. Salubong pa rin ang kilay na kinuha niya ang panyo na nakalagay sa bulsa na suot niyang pantalon at inabot iyon sa binata. Kunot din ang noon ni Baron nang mapatingin ito sa panyong inabot niya rito. Ipinaikot na lang ni Celine ang mga mata, sabay taas sa kamay na may hawak na panyo patungo sa mukha, partikular sa labi nito na may bakas na lipstick. Sina ang kusang nagtanggal roon. Next time, huwag kang magpapahalik basta-basta. Baka mamaya mahawaan ka ng bakterya. Naiinis na sabi ni Celine kay Baron habang patuloy niyang pinupunasan ang labi nito. Mabigat ang mga paa ni Celine habang naglalakad siya palabas ng kwarto na inilaan sa kanya ni Baron. Halo-halo ang nararamdaman niya sa sandaling iyon. She felt hurt. She felt betrayed. Nang makalabas siya ng kwarto, ay agad siyang pumunta sa tapat ng kwarto ni Baron. Kinagat ni Celine ang kuko sa daliri. Nagdadalawang isip kasi siya kung kakatukin ba nito ang pintuan ng kwarto ng binata. Huminga siya ng malalim bago niya itinaas ang isang kamay para kumatok. Naghintay siya saglit pero wala siyang narinig. Muli siyang kumatok pero wala pa rin. Inilapat niya ang kanang tenga sa may pintuan na nagbabaka sakaling may marinig siyang kaluskos o anuman pero wala pa rin. Sa pagkakataong iyon ay napagpasyahan niyang buksan ang pintuan ng kwarto at lalong nadagdagan ng sakit na naramdaman ni Celine nang makitang wala si Baron sa kwarto. Napatingin siya sa malaking kama. Maayos iyon, tanda na walang humiga at natulog. Hindi umuwi si Baron at ang masakit, kasama pa nito ang bruhang si Elise. And only God knows kung ano ang ginawa ng dalawa magdamag. Sa isiping iyon ay parang may pinong kirot ang nararamdaman sa puso niya. Napatingala siya nang maramdamang may namumuong luha sa kanyang mata. Huminga ng malalim si Celine, saka niya isinarado ang pintuan ng kwarto ni Baron. Naglakad siya patungo sa kusina. Pero sa halip na gawin iyon dati niyang ginagawa, kapag umaga, ay umupo siya sa silya katapat ng mesa. Itinukod niya ang magkabilang siko sa mesa, saka niya isinubsob ang mukha sa mga palad. Sa pagkakataong iyon, ay hinayaan ni Celine na pumatak ang luha sa kanyang mata sa sakit na nararamdaman. Hinayaan niyang maglandas ang luha sa kanyang pisngi, kahit papaano ay mabawasan ang sakit na nararamdaman. Tuloy-tuloy sa pagpatak ang luha sa kanyang mga mata nang maalala niya ang pag-uusap nila ni Elise. Ang huling salitang sinabi nito nakatumbas ng isang pungal na sumaksak sa kanyang puso. Masakit dahil pinaniwalaan niya ang sarili. Masakit dahil binigyan niya ng ibang kahulugan ang mga kilos ni Baron sa kanya. At ang mas lalong masakit pa para kay Celine ay ang isiping tama si Elise. Sa lahat ng sinabi nito sa kanya,
na masyado siyang assuming na hindi siya iyong tipong sineseryoso ni Baron. Masyado kasing nabulag si Celine sa kasabihang "Actions speak louder than words." Ngayon, naisip ni Celine na hindi lang sa kilos ng isang tao mo mararamdaman ang isang pagpapahalaga. Dapat din iyong sinasabi. Para naman kahit papaano ay may panghahawakan ka. Maya-maya ay umayos ng upo si Celine nang marinig na may nag-doorbell. Pinunasan niya ang luha sa kanyang pisngi gamit ang palad. Sinigurado nitong walang naiwang bakas ng luha sa kanyang pisngi bago siya tuluyang tumayo at naglakad para pagbuksan kung sino ang taong nag-doorbell sa kondo ng binata. Pero nanlaki ang mata ni Celine. Nang pagbukas nito ng pintuan ay tumambad sa kanyang mga mata ang seryosong mukha ng kanyang ama. "Papa?"